Magandang araw sa ating lahat mga kaparmer. Ito na yung mangga natin. Hindi ko lang nabidyohan yung namimita sila. Ay mahirap sundan. Medyo malalayo kasi. Napapagod si Tatang. Ito na yung ating ani. Yan, nakapaking na. Ayan, lalagyan pa natin ng takip yan. So ito yung gamit nila. Ayan. Matibay. May ilang taon na siguro to. Talagang pampitas talaga to. Nabili talaga ako nito pang ano, pampitas sa mga prutas, avocado. Yan. So ito yung ating ani. Yan. Ilang basket to, malaking basket to. Kung ikumpara natin doon sa Tickles, mas malaki to. Pinakabababa dyan yan 25 kilos hanggang 30. Yan ganyan. So 1, 2, 3, 4, 5 baskets. Meron pa tayo dito sa loob. Ayan. Hindi ko lang muna tinakpan, pero tatakpan na ito ngayon para maikarga na sa truck. Yan, medyo malalaki naman. Tsaka sakto sa gulang ito, hindi ka mukha ng iba na mimitas, pinapuwersa. Kaya tuloy yung mangga medyo matabang. Ito super tamis to kasi husto sa gulang niya, tama ang pagkapitas natin. So yan, mamaya tatakpan na natin yan para may karga na sa truck. At mamimitas pa sila. So yan mga kaparmer. At yung ipapapitas na rin natin yung pailan-ilan dito sa namunga na yung sweet Elena, yung mga maliliit lang na puno na namunga. Tara, tingnan natin. At meron ako mamaya ipapitas na mga ng ano pala, avocado. Meron tayong isang puno dyan na madalas unang namumunga. So ito, ipapapitas na natin to. Ano to Sambales variety ang tinatawag nila na sweet Elena. Pero para sa akin pare-parehas lang yung kinalabaw. So yan, sasahirin natin yan mamaya. At maraming puno yung ganito na namunga ng ilan-ilan. Kailangan maagapan na nating pitasin ngayon kasi sumisigida na yung fruit fly. Pag ganyang pumapatak na ang ulan, ayan, katulad yan yan, naturukan na ng fruit fly yan. Contaminated na yan, may uod na sa loob yan. Yan yan ang problema sa ano natin, yung mangga natin pag nasa upland, sa pabundok. Hindi natin makukontrol yung ano, yung fruit fly. Yan talaga ang sumisira sa mangga. Yan, ganon dito sa
sa part ng bataan. Yan oh, may mga sira. Ayaw ko kasi na ano yung, para sa akin mas gusto ko yung prutas na organic, yung bang walang no chemicals involved. Yan katulad niya no, hindi na sprayan. So ganyan. Hindi kasi natin kayang tularan yung mango production ng Davao kasi mga plantation yun eh. Nga lang saganang-sagana sa spray ang mga yon. Kaya doon sa mga pagtitindahan ko ng mangga na yan, maswerte sila. Kasi ano yan, chemical spray. Wala tayong, unang-una, bunga lang sa panahon yan. At walang in-spray dyan na ano. So ngayon dapat maagapan siya na ano, pitasin na natin lahat yan. Kasi sumisigidan na yung ano, yung fruit fly. Yun talaga yung maninira sa mangga. Yung parang putakte. Tinatawag na fruit fly doon sa mga insects expert. Yun talaga ang sumisira sa mangga. So tingnan pa natin dito. May pailan-ilan na bunga dito sa ating ano eh, yung mga maliliit na puno. Yan, napitasan na natin yan nitong nakaraan. Konti lang din ang naging bunga niyan. Pero napakakapal sana ng bulaklak kaya nung nakaraan, unang namunga ito. Ang naging problema lang dyan, binanata ng ulan, ambon, noong May. May paambon-ambon noong April, May. So nasira yung bulaklak niyan. Kaya konti lang yung nakuha natin dyan. Parang pangkain lang pero ang laking puno niyan. Noong pina-spray ko yan noong nakaraan, maraming nakuha dyan. Nasa 50 tiglis yung nakuha dyan. Nga lang natapat din tayo doon sa tagmura ng mangga. Pinabalutan ko pa ng ano yan, ng papel yung pina-spray ko. So nalugi tayo doon sa time na yon. Kaya hindi na ako umulit na mag-spray ng mangga. So umaasa na lang tayo ngayon sa bunga sa panahon. Pero talagang marami ang mangga natin ngayon. Tulad nung dalangin ko nung nakaraan. Kung napanood nyo yung vlog ko nung mga maliliit pa lang yung bunga. Yan yung dito, nangalaglag na rin pala yung dito. Marami-rami ito eh. Yan o. Isa. May dalawa pa dun. Wala, umaatake na yung fruit fly eh. Nangalaglag na dito. Nagdalangin ako nung nakaraan na sana matuloy yung mga mangga. Natuloy. So nakapix naman ngayon sa mga retail price 30. So at least makakabili na yung ating mga mahihirap na kababayan. Kayang-kaya yon.
Yung mga nagko-construction, gumagana lang ng 500 a day, ay makakabili sila ng kahit mga 2 kilo pang uwi sa pamilya. So yan, may pailan-ilan na bunga yung ating maliliit na puno. Marami-raming puno din yan. Tingnan natin kung maka-isang basket. So ang pabunga ng mangga dito sa upland, sa pabundok, ay iba. Kasi nalugi na nga ako dito nung nakaraan, nagpa-spray, alaga sa spray ng gamot, pang insecticide, napakamamahal. Tapos nagpabalot pa ako. So nalugi na ako dati dyan. Kaya yun na lang, yung at least hindi tayo nag-spray, hindi tayo hindi siya ma-chemicals. Maganda yung ating ngayon. Bagamat konti lang. Nung umuwi akong nakaraang last week, Wednesday yata yon, may dala ako 12 basket. So tingnan natin kung meron pa sila. Meron pa tayong pitasin dyan sa taas eh. Pagka umabot to ng mga 20 man lang mamaya, kasama yung avocado, pwede na natin itakbo. Medyo mataas din kasi ang diesel. Yung consume na diesel papuntang Pampanga, 2,000 din. So at least merong pang dagdag sahod dito sa mga tauhan natin. Bumaba palalay yung si Rachel, asawa mo. Bakit? Yung pinatsikap yung bata, hindi pa bumalik. Pero baka mamaya nandyan yun. Sige mga kaparmer, update na lang ulit mamaya. Pahapiawan natin itong kakao na to. Maliit lang ang puno oh. Pinitasan ko to nung nakaraan 10. Ayan oh. Hitik na hitik sa bulaklak. At meron na siyang mga natuloy na mga bunga oh. So ito yung sinasabi ko. Hindi naman grafted to. So yung kakao, maalagaan mo lang yan. Kahit hindi grafted yan. Ayan o. Matindi ang kapal ng bulaklak na itong isang ito. Okay mga kaparmer, magandang araw sa ating lahat. Muli, God bless sa ating lahat.